Sige, diretso tayo. Sa Department of Justice, may dalawa. Andiyan po yung National Bureau of Investigation. Pwede po siyang maging lock-up, pwede din po siyang maging jail. Alam nyo na po ang ibig sabihin ng lock-up, alam nyo na rin po ibig sabihin ng jail, tama? Okay. Sir, bakit lock-up at saka jail po siya? Kapag hindi naman ganun kasikat or ganun kalaki yung tao na nahuli ng NBI, usually yan, na-transfer po nila yan kay BJMP pa din. So lock-up siya. Kapag ka naman katulad kay Alice Guo, yung mga medyo may may posisyon sa gobyerno, ganyan, matataas na tao, hindi na nila yan siya tina-transfer sa BJMP. So doon na lang sa mismong detention facility ng NBI. So, pag ganun ang kanyang function, jail naman siya. Apo? Yan. NBI kasi isang law enforcer naman po yan siya. And then, sa Bucor naman, yan naman po, prison naman ang kanyang hinahawakan. So, meron na tayo tatlong na-discuss. Lock-up, jail, at saka prison. Sa prison po, it is intended only for convicted prisoners. Incarceration of convicted prisoners serving longer sentence. Ano yung longer sentence na yan? Yung sumobra kanina dito. Yan. Pag lumampas na po dyan sa 3 years, meaning to say, prison ka na po malalagay. At ang iyong classification na pag lumampas ka ng 3 taon, generally, ang tawag sa'yo, insular or national prisoners. Ang pagkakaalam po ninyo dati siguro, yun lang po yung kanyang kategory. Hindi po, meron pa pong iba. Kapag ikaw ay 1,000, hindi na yan 1,000 ngayon. Wait lang. Hindi na po yan 1,000 ngayon, that is 5K. Kapag ikaw po ay convicted for violation of ICE, pag sinabi mo pong ICE, that is immigration law, customs law, and election law. Kahit pa po mababa sa 3 years, kahit pa isang araw ka lang nakulong, matik, ang iyong category or ang iyong classification ay insular prisoner. Basta sa tatlong yan, immigration, customs, at saka election laws. Kahit hindi ka lumampas ng 3 taon yung pagkakakulong mo, automatic ikaw ay insular prisoner pa din. In case naman sa mga PDL na hindi makapagbayad yung kanilang fine, hindi nila mabayaran kasi yun lang naman yung kanilang penalty. May mga crimes na ganyan, no? Hindi nila mabayaran yung kanilang penalty, nagiging subsidiary imprisonment ang tawag. So kapag ka subsidiary imprisonment yan, at ang kanyang penalty is 5,000 pataas or more. Yan, or more. Yan, or higher. Matik, insular prisoner ka pa rin kahit na wala kang pagkakakulong. And then, kapag ka naman 2 or higit pa yung sentensya mo, ito na po yung mga counts na sinasabi ninyo, di ba? Alam niyo yung mga counts na yan? Kapag ka meron po kayong 3 counts ng theft, yung bawat theft mo, tig-1.5 taon. 1.5, 1.5, 1.5, that is 4.5 years. Pag tinotal mo po yun sila, lumampas ng 3 taon, ikaw ay insular pa din. Okay? And lastly, 2 or more sentences, the aggregate exceeds 3 years, yun na po yung sinasabi natin. Kahit pa po 1 year lang bawat isang count. 1 year, 1 year, 1 year, 1 year, 5 counts. Sumobra ng 3 taon. Ita-transfer ka pa din po sa tinatawag natin na Bucor or Bureau of Corrections. Please, at least alam nyo na ngayon, hindi po kasali si Bucor sa DILG ha. Hindi po ha. 3 lang po ang DILG. Opo. At tandaan nyo guys, ang Philippine National Police, ewan ko lang kung na-discuss sa inyo ni Sir Santos, ang Philippine National Police Academy hindi na po siya under sa PPSC ngayon. Ang NPTI, National Police Training Institute, hindi na din po siya kasali sa PPSC ngayon. So ibig sabihin, yung training school ng police, hindi na po tawag dyan PPSC. Pursuant to RA 11279. Apo. 11279 ha? 249 o 279? 279. The act transferring the Philippine National Police Academy to PNP and also the National Police Training Institute to the PNP now.
Kaya nga siya part na siya ngayon ng National Administrative Support Unit ng PNP. Tama? Ngayon, that is also the law creating the Philippine Public Safety Academy. Kapag kayo, frustrated po kayo na officer, hindi kayo nag-take kayo ng PNPA dati, hindi kayo nakapasa, mayroon pa po ba kayong pag-asang makapasok at maging opisyal? Meron pa po. Pero tatanggalin nyo na sa option si PNP. Kayong batch, pwede pa. Pag pumasok po kayo sa BJMP or fire, mag-serve lang kayo ng 2 taon, at dapat hindi po kayo lumampas ng 28 years old, at dapat wala po kayong any parental obligation. Ano sir yung ibig sabihin ng parental obligation? Wala kang asawa, wala kang anak. Nakuha natin? Sir, wala akong asawa, pero may anak ako. Ay, hindi nga pwede. Parental obligation pa din yun. Okay. Pwede pa kayong pumasok ng PPSA. Mag-training po kayo doon ng 2 taon. Pag-graduate ninyo, inspector po kayo. Mayroon na po ang 2 estudyante na nakapasok na. Isa sa taga San Francisco, Agusan del Sur, graduate na din. Di ba? Sinasaluduhan ko na siya pag nakita ko siya. Sabi niya sa akin, sir, wag sir. Na-teacher pa kita. Ganyan. Hindi syempre, isang organisasyon natin. Official na kita, sasaluduhan kita. Yung isa naman, yung top 8 ng Central Mindanao Colleges, bago pa lang, kakapasok pa lang ng training. At gusto niya talaga sana mag-police that time, pero ako talagang pumilit sa kanya na mag-BJMP siya. Ayun, ngayon, nagta-training na siya. So, pag-graduate niya after 2 years, official na siya. Kayo, pwede pa. Yung next na batch, hindi na yata. Kasi po, para magta-transition na po ang PPSA sa 2028, na pwede na silang mag-hire from senior high school graduates. Ay sir, nangyari din po yan. Akala nyo hindi? Sa PNPA po, nangyari din po yan. Ang unang mga batch po ng PNPA, 2 years lang din. Kailangan college graduate ka dati. Yan, from class 2000, 1991 to class 2000, 2 years lang yan sila dati. Ang unang batch po ng PNPA na galing ng high school, ang batch 2006. Kaya kung mapapansin nyo, ang babata pa niyan nila. Magkumparahan tayo ng 2005 at saka 2006. Mas mga bata po yung 2006 kasi nga graduate ng high school, pwede nang pumasok ng PNPA dati. So sa inyo, pwede pa kayo. Pero yung sunod siguro sa batch ninyo, hindi na talaga. Wala na talagang pag-asang mag-PPS. No? Sir, pag nag-PPSA ako, sir, dati akong BJMP. BJMP lang ba talagang pwede kong pasukan pag nandun ako sa PPSA? Yes. Hindi ka pwedeng magpili na, sa fire na lang ako. Hindi pwede. Kung fire ka din dati, at nag-PPSA ka, fire din ang papasukan. Pero paglabas mo, official ka. Next. Yan. Other terms for prison, wag po kayong malito dyan guys ha. Kaya po ako isa sa mga lecturers na hindi naniniwala ng keyword. Kasi pag nag-memorize ka ng keyword, paano kung hindi lumabas yung keyword na yan? Paano pag iniba niya yung keyword? Ano isasagot mo na ngayon? Diba? Ang kailangan nyo po para makapasa sa board exam, maintindihan mo yung discussion. Kasi kahit anong paikot-ikot yan, basta naiintindihan mo, makakapasa ka talaga. Pero pag hindi mo naiintindihan, wala. Kahit pa binasa mo lahat ng libro, pagdating sa exam, hindi mo maintindihan yung tanong, hindi ka talaga makakapasa. So, dapat maintindihan mo talaga siya. Yan. So, other terms for prison, we have reformatory, penitentiary, colony, penal farm. Pare-pareho lang po ang ibig sabihin po ng mga yan. Okay. Yan lang po yan sila. Ito po yung components ng Bucors Present Correction System. Yan. Po yung dalawa, safekeeping at saka reformation. Pag sinabi mo pong safekeeping, that is the custodial component. Anong ibig sabihin po niyan? Sila po ay pinapanatili po nila na ang public ay safe. Bakit?
Sinisigurado po ng Bucor na yung nakakulong sa kanila ay hindi makakalabas. Okay? So, act that ensures the public that national inmates are provided with their basic needs, completely incapacitated from further committing criminal acts, and have been totally cut off from their criminal networks while serving sentence inside the premises of the National Penitentiary. So, ibig sabihin, pinapanatili po nila na secure ang public against doon sa mga nakakulong kasi nga hindi sila makakatakas. Ang reformation naman po, ito naman po ay sinisigurado naman nila na paglabas ng mga yan, law-abiding na ulit sila at sila ay productive citizen na. So sa CJS dapat, yung community na pillar, yun po dapat yung ini-empower natin yung community. Kasi ang problema sa Pilipinas, pag nag-apply ka at dati kang nakapreso, at kumuha ka ng clearance, nakalagay doon, mayroon kang record. Pero cleared ka na, hindi ka tatanggapin. Alam mo Pilipino, no? Nakakaya nga, nakakuha ka ng clearance eh. Cleared ka na nga. Pero sabi ng employer mo, ay may record ka. Wala, no? Yan. That is reformation or the rehabilitation component. Ngayon, we have the 7 national penitentiaries naman po natin. Yan. Sir, 7 lang talaga yan sila? Yes, 7 lang po talaga sila. Opo. Tingnan nga natin kung talagang nakapunta kayo ng Davao Prison and Penal Farm. Tingnan natin. Okay. Yang 7 yan guys ay ang kinoconsider natin na national penitentiaries natin sa Pilipinas. We have New Bilibid Prison na matatagpuan sa Muntinlupa City. We have, we have the CIW or the Correctional Institution for Women. Yung main matatagpuan po sa Mandaluyong City. Yung dalawa niya pong satellite offices, nandun po sa Davao, pupunta po kayo doon. Tama? Sa Santo Tomas, Davao del Norte. At yung pangalawa naman niyang satellite prison ay nandun naman po sa Santa Lucia, Palawan. Opo. Pangatlo, San Ramon Prison and Penal Farm doon sa Zamboanga City. Pang-apat, Iway Prison and Penal Farm doon sa Puerto Princesa City, Palawan. Pang-5, Davao Prison and Penal Farm doon sa pinuntahan po ninyo. At ang nakalagay sa binabasa niyong libro, nasa Panabo City daw yan. Hindi, nasa Bido Jali. Pansin niyo? Di ba dumaan kayo sa Kasagingan? Saan kayo dumaan? Doon sa may 7-Eleven sa may Panabo City? Doon kayo lumiko? Or dito kayo dumaan sa may Davao pa? Hindi, syempre, dumaan talaga kami sa Davao, sir. Hindi, I mean, may shortcutan kasi dyan. Saan kayo dumaan? Sa may Panabo na? Sa ilalim ng overpass, ng skyway? Doon kayo dumaan? Sa Panabo kayo dumaan, mas malayo yun doon. Yan. Mas malayo yun doon na part. Okay, yun. The address of that prison is B.E. Dujali. Yan, B.E. Dujali. Saan yan? Braulo E. Duhali. Yan ang pangalan ng munisipyo. And then, pang-anim, we have Sablayan Prison and Penal Farm. Doon naman po yan sa Occidental Mindoro. At ang pinakabago po ay ang ating Leyte Regional Prison. Doon naman yan kay Romualdez. Sa Abuyo, Leyte. Okay, tingnan nyo mabuti. Overview muna tayo. Isa-isayin natin mamaya. Pakisulat po dyan. Ito pong dalawa. Yan. Ang tawag dyan, non-agricultural prison. Sir, bakit po sinasabi yan, sir? Mamaya kasi, pag nandun na po tayo sa DSWD, mayroon po yan siyang kinalaman dito sa prison natin. Interconnected pala talaga lahat yan, sir. Yes. And the rest, 1, 2, 3, 4, 5. Agricultural prison ang tawag naman dyan. Lahat ng mga presuhan na yan, meron silang kanya-kanyang mga katangian.
Hindi ko na lalagay kasi dyan, talagang diniscuss ko lang din. Ito yung mga katangian nila. Sinusulat pa lang iba. Okay. New Bilibid prison is the most feared prison. Most feared, kinakatakutan in the Philippines. Most feared. NBP, for brevity ha, para hindi na natin sulat yung New Bilibid prison. NBP is the most feared prison in the Philippines. CIW is the only female prison. Baka tanungin ng mga taga-Smith, how about yung Tacurong City District Jail female dorm, sir? Hindi po yun sa prison. Jail po yun. Okay ba? The only female prison in the Philippines is CIW. The oldest prison in the Philippines is San Ramon Prison and Penal Farm. Ayan. Iwahig Prison and Penal Farm is the largest prison in terms of land area in the Philippines. Dalawang bansag niya. Una, largest prison in the Philippines in terms of land area, and the most open prison in the world. As in, walang kudal. Literal. Walang kudal. Talaga, sir? Oh, sabi nga ng mga estudyante ko sa NDMU, sir, ayaw namin sa Davao Prison and Penal Farm mag-educational tour. Gusto namin dun sa Iwahig. Mamaya ako. Rich kid. Ayan. Alright. Dalawa. Largest in terms of land area in the Philippines. Most open prison in the world. Iwahig Prison. Davao. The highest income generating prison in the Philippines. Oh, imposible hindi yan na-discuss sa inyo ng mga taga-Bucor. Yung mga classmates din ako dun eh. Yeah. The highest income generating prison in the Philippines. Sablayan, wala. Walang something important sa kanya. Leyte. Wala sa Sablayan, wala. Leyte. The youngest prison in the Philippines. Pangalawa, the poorest prison in the Philippines. And the most typhoon visited prison in the Philippines. Opo. Sir, bakit mo sinasabi yun, sir? Mamayang hapon, makikita nyo kung anong dahilan, bakit ko binanggit yung binibisita siya ng typhoon ang ating Leyte Regional Prison. Tatlo yun. Youngest prison, poorest prison, and most typhoon visited prison. Philippines lang. Ang world lang dyan, Iwahig. Yung most open prison in the world. Nakuha, ulitin nga natin. Yung Philippine prison, ano yan? Most feared. CW, the only female. San Ramon, the oldest. Iwahig, largest, most open. Very good. Davao,
Highest income generating. Youngest, poorest, and the most typhoon visited prison in the Philippines. Typhoon dash visited typhoon dash visited. Ganun. Okay tayo? Ah. Sana all naka-iPhone. Okay na tayo? Unahin natin ang New Bilibid Prison. Oras na. I-remind nyo ako, wala akong relo. Kalimutan ko yung relo ko. 11 pa lang man. Okay, may isa pa tayong oras. Anong oras usually kayo bilu? 11 ta. Binabawasan na yung oras Okay. Hangyo, 11:50. 45. Grabe, no? Dandil? Another watch, another day. Okay. NBB, nanonood pala kayo kay Paring Hive, ha? Okay. NBP has a land area of 551 hectares. Yes, sir, nilalagay ko pa rin po yan. Baka lang lumabas. Hindi natin alam kasi yung lumalabas sa exam. Baka lang naman. That is the actual and initial po. So, i-compute mo yan pag tatanungin the present land area ng Bucor. Ima-minus mo ngayon yung 104 hectares. Kasi the 104 hectares were transferred to a housing project of the Department of Justice. So 551 minus 104, that is now the current land area of the New Bilibid Prison. It is located in Muntinlupa City. And syempre, dahil New Bilibid Prison siya, dati po siyang Old Bilibid Prison. At ito ay matatagpuan dati sa Manila. Ang kanya po Spanish na name is Presidio y Cárcel Correccional. The Correctional Jail and Military Prison. Para sa civilian, doon siya sa Correctional Jail. Para sa mga military na nakakomit ng crime, doon po siya sa Military Prison. So dalawa yan siya, Cárcel, Presidio, at saka Cárcel. Apo. Ngayon, dahil maliit po yung area na yan dyan sa Old Bilibid Prison, si City Government of Manila po ay nakipag-exchange ng property with the Muntinlupa City. Sabi niya, Muntinlupa, gamay yun ako ang property ba? Pwede exchange ta sa property. Ikaw na ang mga siwa ng Old Bilibid Prison. Nagbayag naman po si Muntinlupa City. Ngayon, ginawa na po yung New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Sa Muntinlupa City noong 1936. Pero the transfer was on 1940 po. So it became operational in 1940. The construction started in 1936. Apo. And the OBP or the Old Bilibid Prison now, noon na-transfer na po yung kanilang mga preso, was converted into an institution for the training of boys. Kasi bakante na po yung Old Bilibid Prison. Tama? Yes po. And then, yung OBP na yan ay mas kilala at mas tanyag sa pangalan pong May Haligi Estate. Sir, Q talaga, sir. Q po ang pagkakasulat po kasi talaga dati ng mga Kastila. May Haligi Estate po yan siya. At ngayon po, yung Old Bilibid Prison na yan ay pagmamay-ari na po ng BJMP. And at yan, sa kasalukuyan po, ang tawag naman ngayon dyan ay Manila City Jail. Ang tinutukoy lang po dyan is yung Old Bilibid Prison ha, Old Bilibid Prison. Kasi po, bago na ngayon, yung Bilibid Prison na, nandun na po yan sa Muntinlupa. Yung dati pong nasa Manila, ang pinag-uusapan po natin dyan. So, ibig sabihin, nung nabakante po yung Old Bilibid Prison, wala na pong preso, unang-una, ginawa po siyang institusyon para sa training ng mga boys. Hindi naman sinabing Boy Scout of the Philippines, basta training ng mga lalaki.
And then, tanyag po yung OBP na yan sa pangalang May Haligi Estate. At kasalukuyan, ito po ay pagmamayari na po ng Bureau of Jail Management and Penology. At yan po ang ating Manila City Jail na po. Manila City Jail. Okay. Composition. Composition po tayo. We have main building. We have the Camp Sampaguita and we have the Camp Bukang Liwayway. Okay po? Sige, isa-isahin po natin yan. Kailangan ko talaga magsulat. Sa main building po, main building, una po dyan, meron pong tinatawag na maximum security compound. Yan lang naman, ito lang naman yung medyo mahaba. Itong dalawa kasi madali na lang. Ilagay nyo po dyan sa dalawa, ang Camp Sampaguita, it houses the medium security prisoners. Ang Camp Bukang Liwayway naman po, it houses the minimum security prisoners. So, para mas madali mo isulat dyan, pag nagtitake note ka, ang ilagay mo sa Camp Sampaguita, medium security compound. Ito naman, minimum security compound naman ang Camp Bukang Liwayway. Sa main building po kasi, marami pong nakalagay dyan. Isa-isahin po natin. Una, nandyan po ang maximum security compound. Siyempre, nandyan po nilalagay yung maximum security prisoners. Yan. Sir, i-discuss po ba natin yung mga maximum, medium at saka minimum? Yes, i-discuss natin mamaya. Tapusin lang muna natin to. Okay. Sa maximum security compound, guys, nandyan din po yung tinatawag natin sa number 1 ha, sa number 1. Nandyan po ang letter A. Nandyan po ang RDC. What is RDC? Parang first view, ano? Hindi review parang first view RDC means Reception and Diagnostic Center. Pakisulat na lang. Reception and Diagnostic Center. Okay. Sige. RDC is mandatory po for all newly committed PDL. Lahat ng bagong santa dadaan kay Reception and Diagnostic Center. Bakit dadaan siya? Dadaan siya to undergo series of examination. Ano po yung series of examination niya? This will be the basis of your basis of classification. Parang palay lang baga. Pag binenta mo yung palay mo,
siguro naman may mga palay kayo dyan. Di ba? Ginaburike. Ganon? Di ba? Ginaburike. Kasi tinitingnan yung palay mo. Bowling green. Basa. Maraming walang laman. Di ba ganon? Kina-classify yun ang tawag. Saan ngayon ang basis ng classification niya? Sa kanyang series of examination. Ano yung mga series of examination na yun? Medical, physical, spiritual, emotional, psychological, and neuro exam. As in, sir, hindi mo na kailangan lahat ng kal dyan, Physical, medical, kalkal. Lahat ng kal. Maliban dun sa manok na matigas, mahirap yun. Hindi yun kasali. Sir, kailangan ba yan, sir? Of course. Una, spiritual. Hindi mo pwedeng hindi po alamin yung spiritual being ng isang tao. Alangan naman, pagpasok na sa prison, binigyan mo pala ng baboy. Muslim pala. Sabadista pala. Di na, na-violate mo na yung kanyang spiritual rights. Tama? The freedom to practice religion. Tama? Nagdala sa doon ng ibang damit. Yung damit na ginagamit yung pagsambayan. Hindi pwede yan. Hindi mo man lang tinanong yung kanyang religion. So, kailangan malaman mo yon para malaman mo ang ibibigay mong mga pagkain or mga kanakailangan para ma-practice niya yung kanyang religion. That's number 1. Medical. Alangan naman na ihalo mo yung may TB sa wala. Hindi nagkahaluan na. Tama? May ketong sa wala. Hindi pwede yun. So, kailangan mong malaman yun. Pangatlo, educational. Ang educational, guys, very important. Alam yan ng mga nag-OJT sa sa jail. Kasi dyan malalaman kung anong ALS program ang ibibigay sa kanya. Hindi ka pwedeng mag-assume, college graduate to. Hindi pwede. So, anong gagawin mo, dapat malaman mo para alam mo yung ALS program na ibibigay mo sa kanya. Graduate lang pala siya ng elementary, bigyan mo ng ALS. High school. Yung pala, nagtaka ka, hindi mo siya kinandakan ng ganito. Ipina-enroll mo siya sa ALS elementary. College graduate pala. Di perfect niya na lahat. Kasi useless na yung programa para sa kanya. And kasali din po dyan yung emotional at saka psychological. Lalo na po sa mga ganyan na violenting buang. Hindi po talaga pwede. Emotional, may problema sa emotional, may emotional disorder siya. Hindi mo rin siya pwedeng basta-basta na lang ihalo sa general population. Ngayon po, sa RDC na yan, tatagal ka dyan ng 55 days. Okay? Tatagal ka dyan ng 55 days. Okay. Dito po sa RDC, meron po siyang under na naman. Tatlo na. 1, maximum, may under sa RDC. Under ng RDC, meron pang isa. Opo. Ang tawag naman po dyan is quarantine unit or quarantine cell. Siyempre, ito naman ay para malaman ang presence of any contagious disease. At para mabigyan ka na rin ng proper vaccination. Mga preso po, akala nyo, ang ihihenti ng mga yan, lahat ng vaccine meron sa kanila.
Libre pa. Kailangan mong mag-quarantine. Kahit wala pa po yung COVID-19, meron na po kami quarantine cell po talaga. At tatagal ka naman po dyan ng 5 araw. Opo. Ito po ang sinasabi ko kanina na dapat maintindihan mo po yung tanong. Question. Ilang araw ka daw sa RDC? Ilan? Okay. I-reserve nyo yung sagot nyo ha. Tingnan natin kung tama. How many days shall a PDL stay in the RDC inclusive of quarantine? Ha? Buti ngayon, hindi na naiintindihan yung tanong ko eh. Yung pangalawang tanong, how many days shall a newly committed PDL stay in the RDC exclusive of quarantine? Ha? Alaala na kayo. Actually, actual board exam po yan siya dati. Pag sinabi mong inclusive, that is including. When you say inclusive, the answer is 60 days. 55 plus 5, 60. Inclusive. Pag ang tanong, exclusive, 5 days. Sir, balik tayo sa unang tanong, sir. Ilang araw ka daw po sa RDC? That is 60 days. Bakit? Parte po ng RDC si quarantine. If the question is silent, di ba? Hindi yung sinabi kung kasali ba yung quarantine or hindi. Sinabi, 60 days. Nakuha? Pero pag nilagyan niya ng inclusive, di mas maganda. Kasali daw. 55 plus 5. Pag sinabi naman exclusive of quarantine, the answer is 55. Hindi daw kasali si quarantine. But if the question is silent, how many days shall a PDL stay in the RDC? That is 60. Kasi parte po ng RDC, si 1. And then, sa board exam, be responsive with your answer. Kadalasan dyan, pinapauna po nila yung 2 months. If the question is day, you answer day. If the question is month, you answer month. Nakuha ninyo? Be responsive ha. Nagkakamali kadalasan dyan yung estudyante. Sabi niya doon, how many days shall chu. A, 2 months. B, 3 months. C, 1 month. Or letter D, 60 days. Babalikan mo yung tanong. Ano ba ang tanong? Day. So the answer is, ano niyo? Responsive dapat ha, Pinoy pa naman kayo. Di ba kayo sumagot no? Pinoy. Ano oras na? Maaga pa. Ha? Aga pa man part? Oras ba na to? Diin ka na part? Lapit na lang Ginapamangkot ang lugar. Lapit na lang. Nagkaon ka na, busog pa ko. The question is answerable by yes or no. Kabalo ka sa answer sa 1 plus 1. 2 taka ka lang, yes or no. Oo, ang answer mo di ba? Balan mo answer sa 1 plus 1. 2 hindi oo kag hindi lang. Di ba? Paras tong estudyante ko last time, doon kami sa may qualification of an ordinary witness. Di ba? ORC lang man yan, ORC. Pag hindi nyo po maintindihan yung can perceive, in perceiving, and make known of his perception to others,
Ang tatandaan mo dyan, ORC. Kailangan mayroon siyang observation, mayroon siyang recollection, at mayroon siyang communication. Tama? Sabi niya, sir, yung bulag ba makakapag-witness? Yes. Kasi may narinig naman siya. Paano niya i-communicate? Diba? Sign language. Diba? Sir, yung bingi, wala na pong deaf ngayon. Mute. Pag deaf ka, automatic mute ka na kasi. Okay po, deaf na lang ang tawag. Paano kung deaf, sir? Makakapag-witness ba siya? Yes, may nakita siya eh. Diba? Tama? Yes po. Tinanong ko siya, paano sasabihin ng bulagbe na gutom na siya? Sabi niya, tangina, bulag siya, tol, bulag. Sabihin mo pagkain be, pagkain. Pati kayo ganun sinabi niyo Ganun Pataka, bulag lang siya. Hindi sa pepe. Sabi niyo, sige. Paano niya isasabihin doon na gutom na siya? Sabi nung estudyante, bulag siya, tol, bulag. Hindi sabi mo, pagkain. Di ba? Ganun po yun. No, please. Be responsive with the question. Ha, please. Next. Letter B. Burahin ko na, okay na? Burahin ko na. Letter B tayo.